Meron tayong dala na buko na galing sa bukid, kaya gawin natin itong buko pie. Kaya tara na mga ga, simulan na natin. Medyo makapal at malaki yung ating buko pie ngayon kasi malaki yung ating hulmahan na gagamitin. So, unahin natin gawin ay gagawa tayo ng ating pabalat. Gagamit tayo dito ng 500 grams or kalahating kilo ng first class flour. At lagyan natin ito ng 1 teaspoon ng yeast. At 1/4 cup ng light brown sugar at 1 teaspoon ng iodized salt at 1 cup na tubig. At pag natunaw na natin yung ating asin at asukal ay basain na natin dito yung ating harina at masahin at pagkatapos ay maglagay tayo dito ng 1/2 cup ng margarine. Dito sa ating harina ay pwede naman kayong gumamit ng all-purpose flour. At dito sa ating margarine ay pwedeng gumamit ng shortening, pwedeng butter, pwedeng unsalted butter. Itong aking pabalat ngayon ay simpleng templada lang, na simple lang talaga yung mga ingredients. At hindi ito makunat mga ga, ay ito ay malambot na malambot pagkainin. Pwede nyo talaga itong ipadaan sa inyong dough roller machine or di kaya yung ating spiral mixer kung meron lang din naman kayo. Itong akin mga ga ay masahin ko lang ito ng mano-mano ng mga 10 minutos. At pagkalipas ng 10 minutos sa paghampas tulak ko ng ating dough ay okay na ito. Mga ga, hindi naman natin dito kailangan na makinis talaga. Ay hatiin ko lang yung ating pabalat o yung ating dough na ito sa 4 na hati. Higpitan lang po natin ito or figurahin, i-form ng pabilog at i-rest muna natin ito ng mga 30 minutes bago natin laparin. Bali palambutin muna natin yung ating dough para pag ito'y ating laparin ay hindi na ito uurong. Nang sa ganun malambot na po siya, ibarelya. At pagkalipas ng mga 35 minutes, pwede na po nating palaparin yung ating pabalat kasi ito ay malambot na. At sa pagpalapad natin dito, itansyahin lang natin yung laki ng ating paglalagyan or yung ating hulmahan. At magdas na po tayo dito ng harina, tanggal lagkit at nang sa ganun ay mapadali natin ito sa pagpalapad. Ito yung sabi ko sa inyo na medyo makapal at malapad yung ating hulmahan kasi may sizes ito na 28 by 5 cm. At kailangan yung ating hulmahan ay banyahan lang natin yan ng margarine or di kaya shortening para hindi didikit pag nag-unmold na tayo dito. Yung ating recipe ngayon ay makagawa tayo ng dalawang ganito, dalawang hulmahan na may sizes na 28 by 5 cm. At nang matapos na nating nailagyan yung dalawa nating hulmahan ng pabalat ay iset aside lang natin ito. At yung ating pabalat na bilang pangtakip ay palaparin muna natin ito para mamaya ay diretso na natin ito itakip pag nakalagay na tayo dito ng palaman. At itupi lang natin ito at kailangan ay magdas tayo dito ng harina para hindi din didikit yung ating pabalat. At iset aside lang natin yung dalawang pabalat na bilang pangtakip natin, gagawa naman tayo ng ating palaman. So dito sa ating palaman gagamit tayo ng 4 cups na cornstarch. At maglagay tayo dito ng 3 1/2 cups na white sugar. Half teaspoon ng asin at mga 1/2 tablespoon ng vanilla extract. At kailangan natin dito ng 4 cups na evaporated milk. At haluin muna natin ito at nang sa ganun ay matunaw yung cornstarch at yung ating asukal. At dito sa ating kawali ay magpakulo tayo ng 5 cups na tubig. At nang ito'y kulong-kulo na, ay ilagay na natin dito yung tinunaw natin na cornstarch. At haluin lang natin ito, patuloy lang yung paghalo natin hanggang sa ito'y lumapot. Diretso lang yung paghalo natin dito mga ga, huwag lang nating tigilan kasi madali lang itong masunog yung ilalim. At nasa katamtamang hina lang yung apoy ng ating kalan dito. At nag-add tayo dito ng 2 1/2 cups na yang buko. At pag ganito nakalapot mga ga na naluto na yung ating cornstarch ay okay na ito. Ay ilipat na po natin ito sa dalawa po nating paglalagyan. Pero bago natin ilagay dito yung ating palaman ay banyahan muna natin yung ating pabalat ng tubig at nang sa ganun ay makuha yung halo-harina at nang dumikit dito yung ating palaman. Yung ating palaman mga ga ay saktong-sakto lang dito sa dalawa nating hulmahan. At bago natin ito lagyan ng pangtakip ng ating pabalat ay basain muna natin ito ng tubig para didikit din dito yung ating pabalat. At kuhanin lang natin yung halo-harina dito sa ibabaw. At i-rest muna natin ito ng mga 30 minutes bago natin ito lutuin. At nang sa ganun ay umalsa ng kaunti yung ating pabalat para hindi masyadong manipis yung ating pabalat.
At pagkalipas ng 30 minutos mga ga, ay puwede na po natin itong isalang. At bago natin ito isalang, banyahan lang natin ito ng itlog. At niluto ko lang ito sa mainit ng oven na 180 degrees Celsius sa loob lang po ng 30 minutes. At kailangan na ito'y malamig na bago natin ito hiwain, bago natin i-release sa ating mga molder. Masarap talaga ito ipares sa kapiga kasi hindi ito masyadong matamis. Saktong tamis lang yung ating buko pie. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye! At tingnan niyo mga ga, ang kapal po ng ating palaman kasi makapal yung ating holmahan.